Ang tanong ngayon, maaari bang petisyonan ng Korte Suprema ng Pilipinas si Digong para makauwi? So, ito po ang kasagutan mga kababayan. Ipaparinig ko sa inyo. Hindi ko po i-play dito ang video kasi ayaw ko pong makopyright, no? Ang sa akin lang po ay ipapaalam ko lang po sa inyo ang katotohanan at hindi po tayo magmukhang tanga, hindi tayo magmukhang mangmang at hindi tayo kagaya sa kabila mga DDS na vlogger na kung ano yung napasok sa isip nila, ayun na yung papaniwalaan nila at hindi po sila nakikinig sa mga eksperto at sa mga abogado at sa mga local at sa mga eksperto, no, or mga lawyer, no, hindi sila nakikinig bagkus ang kung ano lang napasok sa isip nila, yun na yun ang kanilang paniniwalaan. So tayo po mga kababayan, ito ay parinig ko sa inyo sa mga nagtatanong, pwede bang magpetisyon ang Korte Suprema ng Pilipinas para pabalikin si Digong? Ito po ang kasagutan niyan. Yes or no lang. Pakinggan natin ha. Ito And na. now to talk about former President Duterte's arrest, we have the Hague Academy of International Law alumnus, Attorney Dino Singson de Leon. Sir, magandang umaga and welcome to 1PH po news ito Nice to see you again. Yes, sir. Sir, let me start with this. Ito, kagabi si Sal Panelo, dating spokesman ni Pangulong Duterte, ang sabi niya magsasampa sila ng kaso sa Korte Suprema. To get the court to order the government to bring back the former president dahil illegal daw yung pagkakapaalis sa kanya, pagkaka-aresto. What do you think? Is that possible at all? I think it's going to be a moot and academic question, no? As likely pointed out a while ago by Senator Trillanes. May tinatawag tayo in law na coercive jurisdiction of a court, no? Including the Supreme Court. And in this particular instance, once considering that President Duterte will now be turned over in The Hague, that is outside of the coercive jurisdiction of our local courts. That is to say that our local courts cannot order a foreign entity to do its bidding, right? So, klaro po mga kababayan na ang ating Korte Suprema cannot intend. So, walang power. Wala na. Hindi na pwedeng manghimasok ang ating Korte Suprema or local court sa Pilipinas para mag-file ng petition at pabalikin si Digong, pauwiin. Wala pong power ang ating Korte Suprema kasi yun po ay batas na po ng ibang bansa. So wala na tayong jurisdiction. Sa madaling salita, sa pagkakarinig ko, 10 years siya doon, abutan kaya siya? Aabutan kaya ng 10 years si Digong? Mismong si attorney, anong pangalan nito? Basta si attorney ng nakalimutan ko, kakabigas lang ngayon eh. So, ang sabi ni attorney, hindi na po pwedeng ibalik si Digong sa Pilipinas. Once na nandun na siya, nandun na siya. Once na nilagay na siya, Ma'am Nura ni Rida, hello po. Once na nilagay na siya doon, nilagay na siya. So, wala nang rights. So, sa madaling salita, wala na pong saysay yung pagpunta ni Sara Duterte doon at ng kanyang kapatid na si Pulong para makipag-usap sa mga lawyer. Maliban na lang kung magdadrama-drama sila doon. Maliban na lang kung hihilot-hilutin nila at magpatulong sila kay Donald Trump. Kasi alam naman po natin na si Trump ay galit po sa ICC. Ngunit sapagkat bagamat wala pong right si Trump na gurgurin ang ICC kasi hindi lang naman po Amerika, no, ang miyembro ng ICC. Bagkus marami din pong bansa na kasanib or kasapi sa ICC. So yun po, sa katunayan, klarong-klaro po, kahit grade 1, maintindihan ito. Walang saysay ang local court sa Pilipinas na mag-file ng petition para ibalik si Duterte sa ating bansa. Once na nandun na siya, according dito kay attorney. Layman's terms, wala na magagawa. Walang magagawa. At complete, no? At paano niyo kahit i-order niyo yung Philippine government, even the Philippine government, once it turns over Mr. Duterte to the International Criminal Court, wala na rin siyang jurisdiction yun, hindi niya na rin control. So the Philippine government can also not do anything the moment that they turn over. The Philippine government, wala silang magawa
kahit anumang bagay para i-turn over si Duterte sa Pilipinas. Once na nandun na, wala ng power ang Philippine government na pumasok at makipag-usap para ipabalik si Duterte sa Philippines. So ito po ang masasabi ko mga kababayan, game over. Wala na pong power. Wala na, wala na, wala na. Sabi po mismo ni attorney yan ng international. Duterte to the Hague. Understood, sir. Pero ibang bagay yung wala na magagawa versus maaari pa bang magkaroon ng finding, if at all, ang Korte Suprema na mali ang ginawa ninyo? Would that be possible? I mean, if you look at the law and you look at how things happen with the law, would that even be possible? It's possible. It's arguable. No, my reading is the Philippines was just abiding with its obligation to the Interpol, no, and that is to turn over as soon as possible, as soon as practicable, a fugitive already being searched by the international organization, and the warrant of arrest was coursed through the Interpol, no. I don't believe, as a practicing lawyer, no, that the Rome Statute still applies, kasi sinasabi doon sa Rome Statute dapat dalhin muna doon sa korte Sa local ng custodial state. Yan kasi ang sabi ni Harry Roque, pinapaasa na naman ni Harry Roque itong mga kababayan nating mga bobong DDS na wala daw sa Rome Statute, hindi daw yan, labag daw sa batas yan at hindi daw po yan nakalagay sa Rome Statute na arestuhin ang isang panauhin na hindi naman tayo na miyembro ng ICC. Yan ang sabi ni Harry Roque, di ba? O, mismo na ito, taga-international court na itong nagsabi na wala pong katunayan yung sinabi ni Harry Roque. Oh. At yung mga nanawagan yung sinabi ni Harry Roque na magkita-kita daw kayo sa EDSA. Tsaka na lang po kayo pumunta ng EDSA kung nandun na si Roque. Kung wala si Roque, wag po kayong pumunta. Ginagawa lang kayong human shield. Mga kababayan sa mga nanonood sa akin ngayong DDS. Ako, concern ako sa inyo kahit bobo kayo kasi magkababayan lang din naman tayo. Pinoy lang din kayo, pareho tayong pango. Pero mas matalino ako sa inyo. Yung panawagan ni Roque na magkita-kita kayo sa EDSA. Tsaka lang po kayo pumunta pag nandun na siya. O, pag wala siya, wag kayo pumunta doon. Magmukha lang kayong tanga. Ito na si Evelia Martinez, isang matandang hukluban. Malapit nang mamatay, bobo pa rin. O, wala na ngang kayamanan. Ang ipapamana niya sa mga anak niya. Kabubuhan. Walang future anak mo dyan, Eva. Itong pangalan anong pangalan dito? Eva Martinez. Bakla man ako sa iyong paningin, pero bobo ka pa rin sa iyong angkan. Di ba? Yan lang pamana mo sa anak mo, kabubuhan, walang future ang anak mo. Yan, resulta ng pagiging DDS. Di ba? So yun na, pagpatuloy natin sabi ni attorney. We already withdrew from the International Criminal Court, or from the Rome Statute. So that means that it would be wrong to take a look at the rules of the ICC as if it still applies to us. So what is our obligation therefore? Our obligation is with the Interpol, and yun yung applicable. And based on Interpol rules, the moment that a red notice is released. Ayun, maraming salamat po kay Ma'am Gina Giro ng Japan. Good job ICC and Interpol. Maraming salamat Ma'am Gina sa yung super chat. Thank you so much po. Sa nagtanong sa akin kung tuli pa ba ako, kung tuli na ba ako, naku, ano pang gusto nyong anuhin, dodoblehin nyo pa, di mawala na yung titik ko. Di ba? Si Digo nga, hindi tuli eh. Nagproblema ba ako? Ito na mga kababayan, continue. We should forthwith deliver that particular word again. I'm just using that word again. Yeah. But sir, regardless of what the Rome Statute says or what the ICC says, did we follow local laws? Did we follow local procedures? Because in the end, baka naman doon sumabit. I mean, baka naman doon sabihin ng Korte, whether Korte Suprema or an RTC or Court of Appeals, na this was the process specified by law, and did we follow it at all? Well, alam mo, right now, no, this is in the case of Marcos versus Manglapos. Marcos versus Manglapos, if you recall, President Aquino prevented the return of the Marcoses when they wanted to return. And it was called, yung doctrine doon was the residual powers of the president to make sure there's peace and order, to ensure that public welfare is protected. No, the president has awesome powers, and that is part of his prerogative. And that so ito hindi po porket sinabi natin kanina na hindi na pwedeng bumalik
si Duterte sa Pilipinas. Kasi wala pong rights ang ating local court na maglabas or maghain ng petisyon para ibalik si Duterte. Pero ito pa pala, no? According kay attorney, si Pangulong Bongbong Marcos meron pong power. Merong kapangyarihan. Ang presidente, katulad sa ginawa noon na nag-exile ang mga Marcos, merong isang Pilipino na nakiusap kay Cory Aquino na ipabalik si Marcos sa Pilipinas, ngunit hindi daw yon nabigyan ng pansin ng mga Aquino kaya hindi nakabalik si Marcos Sr. So, meron daw palang power ang presidente na pabalikin or pwede niyang kunin si Duterte at pauwiin sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, hindi po ba kayo magagalit pag gagawin ni BBM yan? Para sa akin kay BBM, enough is enough. Narinig nyo naman ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, papalagan ko yan. Si Bongbong Marcos na sinabi ni Digong na bangag noon, bangag ngayon, weak leader lang pala ang makapagsalba at pauwiin siya sa Pilipinas. According kay attorney. Ngayon ang tanong, gagawin pa kaya ni BBM yan? Yan nga sabi ko sa inyo mga Duterte Mga Duterte, ang tatapang nyo kasi. Sabi ko na nga sa inyo, noon-noon pa, hindi kayo miyembro ng X-Men. Maliban na lang kung miyembro kayo ng X-Men na pag bumangga kayo sa pader, tatagos kayo. Hindi naman kayo miyembro ng X-Men. Tao lang din kayo. Nabigyan lang kayo ng power kasi napasok kayo sa national politics. Pero noon, mga just now lang din naman kayo. Napansin nyo noon si Digong bago nagpresidente, mahiyain pa, hindi alam kung anong gagawin. Bigla na lang tumapang nung nagkaroon na ng power. Si Digong noon walang kaalam-alam kung ano-ano pinagsasabi. Tapos ngayon sasabihin ninyo, lapit tayo kay Pangulong Marcos, baka sakali. Naku, gagawin kaya ng mga Duterte yan, luluhod kay Marcos, magmamakaawa? Hindi gagawin ng mga Duterte yan. Panindigan ninyo yung pagiging tanga ninyo. Mga kababayan, may power pala si BBM na kunin si si Duterte doon. Ang problema ngayon, gagawin kaya ni BBM yan. Luklo. Tuloy natin. That point in time, when nakita niya na kailangan immediate transfer, if the transfer will actually happen at all, then that is within the wisdom and prerogative of the president. And at the same time, nothing was stopping the president. The Supreme Court had the chance as well to issue a TRO because they were able to read the petition, and until 11:03, there was no TRO issued by the Supreme Court. So at that point in time, nothing was preventing the president from abiding with our international obligations under the Interpol. Nag-aabang nga yung mga abogado ni Pangulong Duterte sa Supreme Court kahit gabi. Correct. Ito si Juicy Simblante. Ang pangit ng apelido mo, ang hirap bigkasin. Isa ka rin bobong DDS. Ba't ako mananahimik? Who are you and how dare you? Di ba? Sino kayo para patahimikin ako? Hindi ka nanahimik yung mga vlogger sa kabila, mga fake news, pinaasa kayo mga bobong DDS. Sasabihin ninyo, makakabalik pa si Digong. 10 years si Digong manatili doon. Hindi na nga abot 2028, mamamatay na yun. Itlog ninyo, purple. You were wondering last night, we talked about the Supreme Court at the time, and I thought the declaration was irraffle, which means that it's going to take a bit of time. Yeah, pero bago kasi i-raffle, pagkasubmit, pwede na kasi mag-issue ang Supreme Court ng TRO. The drafting is another thing, di ba? But they can issue a TRO. This was all over the news. Ang dami na nating analysis, di ba? So, of course, all the justices were aware of this, di ba? And they could have issued a TRO if they wanted to, right? But at that point in time, wala. So, it was the prerogative of the president as a chief executive to implement our obligations under the Interpol consistently. Yung mga pinaasa na naman ni Sal Panelo, na pumunta sila sa Supreme Court kagabi at kanina, dahil daw sa panawagan ng anak ni Digong na si Kitty Duterte, dadaan pa rin kay Bongbong Marcos. Kapag inukihan ni Marcos, kapag pinirmahan ni Marcos, makakapasa ng TRO. Ang tanong,
Pipirma ba si BBM? Kay BBM na naman ang bagsak. Yeah? Nako! Lose! Lose mo, purple.